yung yung Senate Blue Ribbon Committee ninyo ang inilalabas ng Senado. O sino pa ba? Sabi tuloy sa inyo ni Nathan Dakuag, basta DDS, aanga-anga daw at obob. So ngayon mga kababayan, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Yan yung sinabi ni Cayetano. Hindi ho. Merong mga Senado na puro lang po mga DDS o puro po mga Duterte ang inaatupag, mga bossing. Ngayon, eto nga, yung mga ginagamit nila na mga tao po, no? Yung mga ginagamit nilang Sir, yung mga ginagamit nilang mga tao, unang-una na nga po diyan, mga kababayan, wala pong iba kundi po yung mga Marites, 18 Marites, kilalanin po natin. Ano po, kung bakit talagang ang Senado ayaw nilang tawagin, Senado po nila Win Gatchalian, ayaw po nilang tawagin na mga Marines itong mga ito. At ultimo po ang AFP nagsalita na misleading ang pagtawag dito sa mga ito ng Marines. Kasi naman daw mga kababayan, hindi naman lahat Marines. At tignan niyo po ang bilang, mga boss chief amo sir. 18 bodyguards, breakdown. Siyam, dishonorably discharged. Tanggal. No? 5, awol. Absence without official leaving. Tama ba? Tapos yung 4, hindi naman naging Marines. Siguro yung feeling nung iba, no? Nung 4 na yan na hindi naman naging Marines. Uy, bigla ako naging Marines. Sige, tanggapin ko na. Uy, mataas ang tingin sa mga Marines eh. Di ba? Biglang, nandito na ako. May Marines tawag sa amin. Sige, pangatawanan ko na. Mga bugok. Kaya po, ang tawag ng Senado sa kanila, mga kababayan, ay bodyguards. Dahil bodyguard ni Saldico. Di ba? Sabi ni Anton Reyes, yung isa dyan, barbero. Sino po yun? Si Baligod? Taga-kwento? Taga-tahi ng kwento? At 18 Marites. Sama na si Baligod. Si Baligod, milyonaryo, bilyonaryo daw ho Sabi. Pero doon sa 18 Marites. No? Kung totoo man na nakatanggap kayo ng 5 milyong piso o tatanggap kayo ng 5 milyong piso, mga boss, sa dami ng nagkaso sa inyo, Erwin Tulfo, Benny Abante, Sia Alonto Adjong, sino pa? At madami pang iba na nagkaso sa inyo, yung 5 milyon ninyo, ubos yan agad. Isang tao lang humingi ng danyos at inaprobahan na 5 milyon, ubos agad yan. Ilan? Kung 10 tao ang nagkaso sa inyo, lahat tagli 5 milyon, bulok sa kulungan ang aabutin ninyo pagka hindi nyo nabayaran yan. At alam nyo naman, pagka nakulong, base doon sa mga karanasan ng ibang mga nakakulong, pag lumalabas sila, wala na silang asawa. Di ba? Nabebembang na yung asawa nila. Ng iba, sumasama na sa iba. Kasi iniisip nila, wala na, hindi na makakalabas yung mister ko. Syempre mga kababayan, tao lang po yan. No? Naghahanap ng init ng katawan. Yari. Sabi ni Maxey po, abono pa. Malamang sa alamang po, sir, abono pa talaga yan. Di ba? Tsaka yung, ewan ko, minsan hindi din kayo nag-iisip No? Ako, mga kababayan, kung ma-ooperan ako, 5 milyon, 10 milyon, malabo naman. Malabo. Kailangan, kung mag-o-offer sa akin, mga 50 milyon. 5 milyon, kayang-kaya ko yan siguro 2, 3 buwan, yakang-yaka Siyempre, o-offer kayo ng Tapos, 50 milyon kapalit, masisira yung pamilya ko, makukulong ako, hindi ko na makikita yung anak ko. Hindi worth it po, mga bossing. Ito po para po sa ating lahat. No? Kung may nag-o-offer sa inyo, mga kababayan, yung mga malaki
na halaga na talagang sabi, "Ay hindi ko makukuha agad-agad ito." 'No? Like 50 million, 60 million, 75 million, nandiyan po yung kaibigan natin na si Sir Glenn, munting tinig. Ay, isa po ako sa loyal fan ni Sir Glenn, mga kababayan. Opo, yung numero natin dito sa YouTube, 565,000, 565,000, 35,000 na lang, ano na po, 600,000 na. Numero lang po yan. Ano po, pero kung ihahambing po yung Mark Ramos sa mga kagaya po nila Sir Glenn na munting tinig, mga boss chipa mo sir, yung 565 na yan, numero lang po yan. Pero yung galing at husay ng mga pagbablog, mas saludo po ako sa kanila, mga kababayan. Yung kay Mark Ramos, mababaw lang eh. Yung mga yan, malalim ho yan, mga bossing chipa mo sir. Kaya, mas matatanggap ko po kapag lumagpas pa sila doon sa mga subscribers ko pag mas naging 700,000 sila, mga bossing. Totoo. No, regular na nanonood ako doon sa mga vlog ni Sir Glenn, kaya suportahan niyo po. Nasaan na tayo? Eto. Kung kayo ma-ooperan ng mga ganyan, isipin niyo po, kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw, yung makasama yung mga mahal natin sa buhay, yun po, walang katumbas na yun eh. Walang katumbas na pera ho yun eh. No? Kapag nandun ka na sa oblo, siguro kahit na meron kang 50 million ipambayad tapos hindi tatanggapin, gagawin mo ibayad yun eh. Kahit hindi tatanggapin eh. Makasama mo lang eh, yung pamilya mo. Kaya iisipin po natin lahat, mga kababayan, yung lahat po ng ating gagawin. Yung lahat po ng ating magiging desisyon. Dahil wala pong kapalit na halaga yung makasama mo po, yung pamilya mo sa araw-araw. At wag po nating ipagpapalit yon. Ngayon, bakit ko po nasasabi din yan? Kasi kahit papaano po, mga boss chipa mo sir, no, nalulungkot ako dito sa nangyari kay Franco Mabanta. Hindi po ako nalulungkot kasi makukulong o may kakaharapin na kaso, mga kababayan, si Franco Mabanta. No? Kung talagang may ginawa, nakita mo naman natin doon sa mga video, halos talagang mapapatunayan ng video yung mga extortion or na sinasabi versus Franco Mabanta. Nalulungkot po ako kasi may 2 anak tong tao na to, mga bossing. No? Kung nung pinanood ko yung video niya, yung pangalawang video ng Peanut Gallery, isang 3 taong gulang at isang 5 taong gulang. Kapag natuluyan itong si Franco Mabanta, mga kababayan, mahihirapan na, tsaka limitado na yung makakasama niya, yung anak at pamilya niya, mga boss. Sabi, andyan si Cheryl Banyaga, shoutout at kay Anton Reyes. No? Ganun no, mga kababayan. Yung mga pera na yan, 300 million kung sakali na totoo na ini-extort, lagi ko pong ginagamit